Kwaresma o mahal na araw, ating masasaksihan at matutunghayan ang mga tagpo sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Ang mga hirap na kanyang sinuong upang ang mga tao ay tubusin sa kasalanan. Ang mga karakter at mga malalapit sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga naging saksi sa kanyang paghihirap at pagkamatay sa krus. Ating kilalanin ang mahal na pasyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ating siyang samahan sa kanyang pagpapakasakit at hirap. Bilang Kristiyano, ating damhin ang mga sakit at sakripisyo ni Jesus upang tayo ay matubos sa kasalanan. Tayo, Ama namin mapagmahal, lagi mong ipinamamalas ang iyong habag sa mga nagmamahal sa iyo at hindi ka malayo sa mga naghahanap sa iyo. Manatili ka sa iyong mga lingkod sa posisyong ito habang sinusundan namin ang iyong anak sa kanyang daan ng krus. Patubayan mo kami sa aming pagsusunikap na tumugon sa hamon ng pagsunod kay Kristo na kanyang sabihin, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasarin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Palakasin nawa kami ng halimbawa ng iyong anak at mabigyang inspirasyon ng mga banal naman kunyaging maging mga tapat na alagad niya. Nihilin namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, bubuhay tagahari kasama mo ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, sundan natin ngayon si Kristo sa kanyang daan ng krus, sa kanyang paglalakbay mula kabiguan tungo sa tagumpay, mula sa kamatayan tungo sa muling pagkabuhay. San Pedro Apostol. Si San Pedro ang pinuno ng 12 alagad ni Jesus, isang mangingisda mula sa Bethsaida, Galilea, at kapatid ni San Andres. Nang ipinahayag niya ang kanyang pananalig na si Kristo ang anak ng Diyos, ang kanyang dating pangalan na Simon ay pinalitan ni Jesus ng Pedro, na ang ibig sabihin ay bato sa wikang Griego. Ang sabi ni Jesus, mapalad ka Simon, anak ni Jona, pagkat hindi ito isiniwalat sa iyo ng tao, bagkos ng aking Ama sa langit. Sinasabi ko sa iyo, Pedro, ikaw ay isang bato, at ang batong ito ay aking itatayo, ang aking iglesia, at hindi kailanman mananaig ang kamatayan dito. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng langit. Ang anumang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot mo sa langit. Kung kaya siya ay kinilala bilang unang Santo Papa ng Iglesia Katolika. San Pedro Apostol, panalangin mo kami. Ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginang Florenda Birmiaque at pamilya. San Andres Apostol, ang alagad na unang tinawag ni Jesus, kapatid ni San Pedro, dating mangingisda na alagati ni San Juan Bautista. Nakita niya noon si Jesus na naglalakad sa lawa ng Galilea at tinanong niya ito, Guro, saan ka nakatira? Sagot ni Jesus, halika at sumunod ka sa akin. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si Pedro. Sinabi ni Jesus sa kanila, halikayo, gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Ayon sa tradisyon, siya ay naging martir nang siya ay pinako sa krus ng paekis o Cruz de Cusata. Ang paekis na krus ay simbolo ng kanyang pagpapakumbaba sapagkat ayon kay San Andres, hindi siya karapat-dapat na maipako sa krus na tulad ng kay Jesus. San Andres Apostol,
Ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginoong Ed Bonifacio at ng kanyang pamilya. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. Apostol Santiago el Mayor, ang naging unang martir sa mga alagad ni Jesus. Siya ay anak ni Zebedeo at Santa Salome at nakakatandang kapatid ni San Juan Evangelista. Isa sa 4 na mangingisda na tinawag ni Jesus sa lawa ng Galilea upang maging alagad. Siya ay binansagang dakila dahil siya ay saksi sa mga mahahalagang yugto sa buhay ni Jesus. Kasama ni San Pedro at San Juan, nasaksihan niya ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa bundok ng Tabor at ang kanyang paghihirap sa Getsemani. Siya ay naging martir nang ipapatay siya ni Herodes Agripa sa pamamagitan ng taba noong pista ng Pasko. Apostol Santiago el Mayor, ipanalangin mo kami. Ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginang Susan Aquino at ng kanyang pamilya. San Felipe Apostol, ang alagad ni Jesus mula sa Bethsaida at dati ring disipulo ni San Juan Bautista. Pagkatapos matagpuan at tawagin ni Jesus, hinikayat niya ang kanyang kaibigan na si San Bartolome upang maging alagad din. Ang pananda ni San Felipe ay tinapay dahil siya ang tinanong ni Jesus noon kung saan makakabili ng tinapay na ipakakain sa 5,000 mga tao. Si San Felipe ay nabahala, ngunit napakain pa rin ni Jesus ang lahat ng tao sa pamamagitan ng himala. Kahit mayroon lamang silang 5 tinapay at 2 isda na dala-dala ng isang bata. Siya ay naging martir dahil sa pananampalataya nang siya ay ipako sa krus ng patiwarik. San Felipe Apostol, ipanalangin mo kami. Ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginoong Perry Albelda Jr. at ng pamilya Palaje Albelda. San Bartolome Apostol, ang alagad ni Jesus na kilala rin bilang Nathaniel. Naging alagad siya dahil sa hiling ng kanyang kaibigan ni San Felipe. Nang makita siya sa ilalim ng puno ng higera, sinabi ni Jesus, "Narito ang tunay na Israelita, wala siyang taglay na huwad." Sumagot si San Bartolome, "Guro, ikaw na nga ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel." Ayon sa tradisyon,
pinatay siya sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang balat gamit ang isang kutsilyo habang siya ay buhay pa. San Bartolome Apostol. Ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginang Celerina Querubin at ng kanyang pamilya. Santo Tomas Apostol. Ang alagad ni Jesus na kilala rin bilang Didymus na ang ibig sabihin ay kambal. Tinanong niya minsan si Jesus kung ano ang tamang daan tungo sa kaharian ng Diyos. Sagot ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Sinasabing si Tomas ay nagtungo sa Presya at India upang magkalat ng ebanghelyo at namatay bilang isang martir sa pamamagitan ng sibat. Santo Tomas Apostol, ipanalangin mo kami. Ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginang Nanette Aragon at ng kanyang mga anak na sina Menet, Marlon at Michael Aragon. San Mateo Apostol. Si San Mateo ay isang santo ng Romano Katoliko na naging kabilang sa unang 12 alagad ni Jesus. Dati siyang maniningil ng buwis sa ngalan ng Imperyong Romano. Bilang apostol, pagkaraan ng pamumuhay ni Jesucristo sa mundo, nangaral siya sa Hudiya. San Mateo Apostol, panalangin mo kami. Ang imahen na ito ay sa pangangalaga ni Ginang Rosalyn Antipolo at ng kanyang pamilya. Apostol Santiago el Menor, isa sa mga alagad ni Jesus na anak ni Santa Maria Jacobe at kapatid ni San Judas Tadeo. Tinawag din siyang ang matuwid at ang Tiagong nakakabata upang maiba kay Santiago el Mayor. Pinaniniwalaan na siya ang may akda ng epistol ni Santiago na nagbibigay pansin sa kahalagahan ng mabuting gawa upang maging buhay ang pananampalataya sa Diyos. Kadalasan, ang simbolo niya ay pamalo na ginamit noong siya ay patayin. Apostol Santiago el Menor, Panalangin mo kami. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Edison Dalyariarte at ng kanyang pamilya. Apostol San Judas Tadeo. Si San Judas o Judas Tadeo ay isang santong katoliko na kilala kapwa bilang Judas na kapatid ni Santiago o Tadeo lamang sa Bagong Tipan. Bagaman kasing pangalan sa Griego bersyon ng Bagong Tipan, hindi dapat ikalito ito kay Judas Iscariote na isa pang alagad na nagkanulo kay Jesus. Apostol San Judas Tadeo, ipabalangin mo kami. Ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginang Delia Razonable at ng kanyang pamilya.
Simon Apostol. Siya ay binansagan ni Jesus na si Lote o Makabayan dahil sa katapatan niya sa mga batas ni Moises. Sinasabing siya ay sinanay ni San Pedro at nangaral sa Egypto at kinalaunan ay nagtungo sa Persya kasama ni San Judas Tadeo kung saan namatay siyang martir. Ang karaniwang simbolo niyang hawak ay isang lagari na ginamit sa pagpatay sa kanya. San Simon Apostol, Ipadalangin mo kami. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginang Flor Reyes at ng kanyang pamilya. San Lazaro. Si San Lazaro ay kaibigang minamahal ni Jesus. Siya ay taga Betania na kapatid ni Santa Marta at Santa Maria ng Betania. Nang siya ay magkasakit, ito ay pinaalam kay Jesus na nagsabi, ang pagpapakasakit ni Lazaro ay para sa karangalan ng Diyos. Pinangisan ni Jesus ang kanyang pagkamatay at kahit 4 na araw na siyang patay, siya'y muling binuhay ng Panginoon. San Lazaro, Ipanalangin mo kami. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ng pamilya Valmores, pamilya Hakla, pamilya Cabrieto at pamilya Ranico. Santa Marta, kaibigan at tagasunod ni Jesus at kapatid ni San Lazaro at Santa Maria ng Betania. Nang namatay si San Lazaro, siya ang humiling kay Jesus na buhayin ng kanyang kapatid at nagpahayag ng kanyang paniniwala na ang lahat ng mga tao ay mabubuhay namang muli sa pagdating ng huling paghuhukom. Santa Marta, Ipanalangin mo kami. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginang Laura Taupa at kanyang pamilya. Santa Maria ng Betania, kaibigan at tagasunod ni Jesus at kapatid ni San Lazaro at Santa Marta ng Betania. Nang si Jesus ay nasa bahay ni Simon na kitongin, 6 na araw bago ang pista ng Paskwa, binuhusan niya ito sa ulo at paa ng pabango at pinahiran pa ng buhok niya. Sinita siya ni Judas Iscariotes na sa pagsasayang ng mamahaling pabango ay maaaring ibinigay na lamang sa dukha. Ngunit sabi ni Jesus, pabayaan niyo siya. Ginawa niya ito bilang tanda ng napipintukong paglilibing. Santa Maria ng Betania, Ipanalangin mo kami. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ng pamilya Poblete. Santa Juana ni Cusa. Si Santa Juana ay asawa ni Cusa, isang katiwala ni Herodes Antipas. Pagkatapos pagalingin ni Jesus sa isang sakit, siya ay naglingkod kay Kristo. Kasamang iba pang kababaihan, tinustusan nila mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Santa Juana ni Cusa, Ipanalangin mo kami. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Congresswoman Annie Susano at ng pamilya Susano Francisco.
ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin." At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay." Jesus na nananalangin sa halamanan ng Getsemani, Maawa ka sa amin. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginang Sally Carino at sa pagtutulungan ng BEC ng Cresta Verde Subdivision. Senyor Jesus de la Pasensya, ang paglilibak kay Jesus. Pagkatapos hagupitin, dinala si Jesus ng mga kawal sa Pretoria. Pinagsuot ng balabal na kulay purpura. Pinutungan sa ulo ng koronang gawa sa matitinik na baging, nilagyan ng tambo sa kanang kamay, niluhuran at patutyang nagpugay ng "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Matutunghayan sa imahe ang kalunos-lunos na paghihirap na sinapit ni Jesus. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ng tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Senyor Jesus de la Pasensya, Maawa ka sa amin. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginang Ani de los Reyes Renato at Leonida Carpio. Senyor Jesus desmayado, ang pandupaypay ni Jesus. Matapos na si Jesus ay gapo sa haliging bato at siya'y pinaghahagupit at pinahihirapan, si Jesus ay nanlupaypay at nalugmok sa lupa. Ito ay gaya ng ipinahayag ni Propeta Isaías sa Kabanata 53, Talata 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Senyor Jesus desmayado, Maawa ka sa amin. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginang Maria Cano at ng kanyang pamilya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ang pagpapasa ni Jesus ng krus papunta sa bundok ng Golgota. Matapos ang paghatol ni Poncio Pilato ng parusang kamatayan sa udyok ng mga saserdote, si Jesus ay hudyat na inilabas sa pretorio para pasanin ang mabigat na krus tungo sa lugar na kanyang pagpapakuan. Ang krus na pasa ni Jesus ay hindi lamang simbolo ng ating mga kasalanan na tinubos niya, bagkus ito rin ay nagpapahiwatig ng sakripisyong dapat nating yakapin at mga yapak na dapat nating sundan. Kaya't minsan sinabi ni Jesus, ang sino mang gustong lumapit sa akin, pasanin ang krus mo at sumunod sa akin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Maawa ka sa amin. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginang Asunsyon Visaya at pamilya.
Veronica. Habang si Jesus ay pinahihirapan dala ng isang mabigat na krus, si Santa Veronica ay sumunod kay Jesus. Nang siya ay nagkaroon ng pagkakataon, siya ay lumapit kay Jesus at nagpahid ng kanyang birang o belo sa kalunos-lunos na mukha ni Jesus, gaya ng nakasaad sa aklat ni Isaías sa Kabanata 52, talata 14. Maraming tao ang nangindig sa sinapit niya. Ang kanyang mukha'y di makilala na animoy hindi ng isang tao. Santa Veronica, Ipanalangin mo kami. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginoo at Ginang Paul Lacson, Julia Oliveros at ng kanyang pamilya. Ang Kalbaryo, ang pagkabayubay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo o Golgota. Nang mapako na si Jesus sa pagitan ng dalawang magnanakaw, nasa paanan niya ang kanyang ina, Santa Maria Jacobe, Santa Maria Magdalena at Santa Salome. Nandoon din ang kanyang alagad na si San Juan. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at mabanggit na alagad, sinabi niya ang kanyang habilin, "Babae, narito ang iyong anak." At sa kanyang alagad, "Anak, narito ang iyong ina." Mula roon, nanirahan na ang kanyang ina sa bahay ni San Juan. Jesus na nakabayubay sa krus, Maawa ka sa amin. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginoong Jeffrey S. Mendoza at ng kanyang pamilya para sa kanilang yumaong mga magulang na sina Nicandro Barney at kabiyak na si Herminia Sulit Mendoza. San Longhino. Si San Longhino ay ang senturyon o kapitang namamahala sa 100 kawal na binabanggit sa Ebanghelyo ni San Marcos. Nakatayo sa harap ng krus ang senturyon na mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. At sa Ebanghelyo ni San Lucas, nang makita ng senturyon ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ngang banal at matuwid ang taong ito. Siya ang kawal na tinutukoy ni San Juan sa kanyang Ebanghelyo. Inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. San Longhino, Ipanalangin mo kami. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginoong John Noelito Mercado at ng kanyang pamilya. La Pieta, si Jesus sa kandungan ng kanyang ina. Ito ang pagsasalarawan ni Jesus na ibinaba sa krus upang mayakap ni Maria. Sa kamatayan ni Jesus, wala nang ibang gusto ang mahal na ina, kundi ang mabalik sa kanyang piling ang anak na namayapa. Jesus sa kandungan ng kanyang ina, Maawa ka sa amin. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginoong Fernando Jr. at Ginang Olga Panganiban at pamilya. Santa Salome, tagasunod ni Jesus may bahay ni Zebedeo at ina ni San Juan Evangelista at Santiago.
kasama ni na Santa Maria Jacobe at Santa Maria Magdalena. San Nicodemo, ang pariseo na sikretong disipulo ni Jesus at kasapi ng Sanhedrin, ang kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo na kinabibilangan ng 70 miyembro at pinamumunuan ng pinakapunong saserdote. Isa siya sa tumutol sa paglilitis kay Kristo at tumulong kay San Jose ng Arimatea sa paglilibing kay Jesus sa pamamagitan ng pagdadala ng pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloe. San Nicodemo, Ipanalangin mo kami. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni na Ginoong Dario at Ginang Raquel Lagdaan at ng kanilang pamilya. San Jose ng Arimatea, isa ring matuwid na kasapi ng Sanhedrin at lihim na disipulo ni Jesus. Hiniling niya ang bangkay ni Jesus mula kay Pilato. Katuwang ni San Nicodemo, kinuha niya ang bangkay ni Jesus pagkababa mula sa krus, ibinalot sa isang telang lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napaglilibingan. San Jose ng Arimatea, Ipanalangin mo kami. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ng pamilya Binaraw. Santa Salome, tagasunod ni Jesus, may bahay ni Zebedeo, at ina ni San Juan Evangelista at Santiago, kasama ni na Santa Maria Jacobe at Santa Maria Magdalena. Nagtungo siya sa libingan ng Panginoon noong umaga ng linggo ng pagkabuhay upang lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. At una niyang narinig ang balita ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Santa Salome, Panalangin mo kami. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginang Maria Salome Rojas, Pantalyon at Pamilya Rojas. Santa Maria Magdalena, ang pangunahing babae na tagasunod ni Jesus, mula sa kanya ang 7 demonyong pinalayas ni Jesus. Siya ay naging masugid na alagad ni Jesus na sumunod hanggang sa bundok ng Kalbaryo. Noong umaga ng linggo ng pagkabuhay, nagkaroon siya ng pribilehiyong unang makakita sa tagapagligtas na muling nabuhay at maghatid ng magandang balita ng pagkabuhay sa mga alagad, kaya tinawag siyang Apostola Apostolorum o Apostol ng mga Apostol. Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo kami. ang imahe na ito ay sa pangalaga ng pamilya Zipagan. San Juan Evangelista. Si San Juan ang manunulat ng ika-4 na ebanghelyo, ang alagad na kinalugdan ni Jesus, anak ni Zebedeo at Santa Salome, at kapatid ni Santiago Mayor Apostol. Isang mangingisda at dating alagad din ni San Juan Bautista, saksi sa maraming nakahalagang yugto sa buhay ni Jesus. Kasama niya si Pedro na inutusan ni Jesus
na pumunta sa lungsod upang ihanda ang kanilang hapunan para sa pista ng Pasko. Sa lahat ng alagad, siya lamang ang buong tapang na hindi nagtago, bagkus nanatili pa sa paanan ng krus ni Jesus, kaya siya ang inihabilinan ni Jesus ng kanyang mahal na ina bago malagutan ng hininga. San Juan Evangelista, Ipanalangin mo kami. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Ginang Malupang Pimentel at ng kanyang pamilya. Santo Entierro, ang bangkay ni Jesus. Matapos malagutan ng hininga si Jesus, habang siya'y nakapako sa krus, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit pahaglihin nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Ang pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang noong araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Panginoong Jesus, Maawa ka sa amin. Mater Dolorosa, inang nagdadalamhati. Si Maria isang larawan ng isang ina na lubos na nagdadalamhati at nadudurog ang puso dahil sa pagkamatay at sinapit ng kanyang anak sa krus. Si Maria na punong-puno ng pighati at kalungkutan ay nasaksihan ng mamatay at malagutan ng hininga ang kanyang minamahal na anak. Inang nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. ang imahe na ito ay sa pangangalaga ni Congresswoman Annie Susano at ng pamilya Susano Francisco. Now and at the hour of our death, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God,
Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb.
Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among men, and blessed is the fruit of thy womb. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our
from other people.